Isang malaking tanong ngayon kung ano kaya, nagsisisi kaya itong mayorya dyan po sa Senado kung bakit napili nila na gawing presiding officer ito pong si Senator Chis Escudero. Kasi dalawa ho pinagpilian dyan eh. Si Senator Kiko Pangilinan at itong si Senator Chis Escudero kasi sila lang po yung dalawang abogado na nasa hanay po ng kasalukuyang mayorya. Pero ngayon ay, ewan ko lang ho, parang siguro, ako lang, pananaw ko lang naman ito, baka nagsisisi ho yung ilan eh. O karamihan po sa mayura. Bakit? Kasi ay nagulat ho sila, ako rin ho mismo nagulat, ay nang biglang sabihin at ideklara na ngayon impeachment, Senate Impeachment Presiding Officer, Chis Escudero na 16 votes. 16 na boto ang kinakailangan. Mula po sa, kasi 2/3 ng 24 senators, yun po ang bilang na dapat ho ay makuha ang boto para makonvict ito pong si VP Sara Duterte. Pero sa ngayon ay wala na ho. Nagsalita na po itong yung presiding officer, Chis Escudero, at sabi niya, 16 votes ang kailangan. Kung kaya't parang napatayo po itong si Senator Ping Lacson at nais niyang linawin na ito bang binanggit ng presiding officer na si Chis Escudero na 16 votes ang kailangan ay isa na bang opisyal na ruling ng impeachment court o personal lamang nitong legal na opinion. Hindi po nakinig si Senator Ping Lacson hindi ito ruling na impeachment ng court kundi ito ay naaayon sa saligang batas, Senator Lacson. At ang liwanag ho sa naging statement ni Senator Escudero na 16 votes ang kinakailangan kasi 2/3 ng 24 ng lahat ng senador. Base po yan sa ating saligang batas at yung mga naunang kaso ho, desisyon ng Supreme Court, yung tinatawag na jurisprudence. So maliwanag po ito mga kababayan. Kaya hindi ito ruling o opinion ng presiding officer. Yun ho, Senator Lacson. At bukod ho dyan, mga kababayan, ay ang sabi po ni Senator Chis Escudero sa mga tutol at kung may question dito po sa sinabi niya na 16 votes ang kailangan para makonvict itong si VP Sara, punta kayo sa Supreme Court kung kayo po itutol o hindi sang-ayon. Okay, Senator Lacson, kung gusto mo, punta ka sa Supreme Court. At dito ho, ako, ang nagiging perception ko lang naman ho, mga kababayan, parang siguro nag-uusap-usap. Dapat si ano lang pala ang ginawa natin presiding officer, si Kiko Pangilinan. Para, di ba, at dito po, mukhang nalaglang tayo, 16 votes, napakahirap kunin. Dahil sa, di ba, ang dami ho nito 13 lang ho sila. Mga kababayan, mahirap po sila na kumuha pa ng dagdag na 3 sa hanay po ng oposisyon, yan po sa Senado. Di po ba? So, yun lang ho, aking pananaw lang ho ito mga kababayan. Kaya lang kung si Senator Kiko Pangilinan naman, ang kanilang kinuha, baka naman lahat ho, baka magulo ho ang magiging impeachment trial. Bakit ho? Baka puro noted ho ang sasabihin ni Senator Kiko Pangilinan tulad doon ng ginawa niya, yung tatandaan nyo sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, di ba, sa canvassing, maraming nagreklamo at di ba, ng mga abogado, sagot lang noted. Kaya tinawagan, binansagan po siyang Mr. Noted, mga kababayan. So dito ho ay yung pinag-uusapan natin ay at least yung naratibo ho. Kung inyo pong matatandaan, maraming mga senador, di ba, nung makuha nila, nung June 3, yung mayorya, na 12 lang sila, tapos hanggang sa nung June 17, sa isang special session, naging 13 na po sila, marami po ang mga senador ng mga na-interview na sinasabi, yung kanilang interpretasyon, pananaw, hindi naman mga abogado, ang nagsasabi na baka pwedeng gawing basihan ay 22 na lang. Dahil sa nakakulong si Senator Jingo Estrada at nagtatago itong si Senator Bato de la Rosa. Kung susundan mo yung kanilang naratibo, paano ho ngayon nakulong na rin siya, no?
si Senator Marcoleta. So, pwedeng gawin nila na 21. 21 ho ang pagbabasihan ng two-thirds. So, maaaring bumaba ito hanggang hanggang lumita lang ho, baka maging 15 o 14 na lang ho, mga kababayan. So, madaling maabot. Yun ho. So, dito ho ay lumilitaw na talagang yun po ang naratibo. Tapos, may mga nagpakilalang legal expert di umano. Mga sinasabing dating din, constitutionalist, mga dating yung iba't ibang mga nagtuturo sa eskwelahan, eksperto di umano, ang kanilang sinasabi, maging yung mga dating maestrado ng Supreme Court. Yung dating Senate President, itong si Drilon na nagmamagaling din, na ang sabi, pwede rin daw ho na maibaba. Yung threshold na tinatawag, yung 16 votes. Kasi ang pagbabasihan, hindi na raw po 22. Wala, supalpalaho sila lahat. Dito ho, maganda ho yung mga nasabi na ito ni Senator Chis Escudero. At sa ngayon ay in fairness dito kay Escudero, sa aking pagtingin sa dalawang araw na trial, ay pinipilit ho ni Senator Chis Escudero na maging balanse at maging patas. Yun lang naman nakikita ko, mga kababayan. Pero sa kabilang banda ay dito nga ho, yung sa ikalawang araw ng impeachment ay yun ho, nagpresenta na yung yung prosecution. Pero balikan lang ho natin itong 16 votes. Kung nyo pong matatandaan, bukod sa naratibo ng ilang mga senador at mga ilang nagpapakilalang legal expert sa House of Representatives, di ba ganyan din ang mga binabanggit? Si Congresswoman Jervil Luistro, na sinasabing baka pwedeng maibaba yung threshold dahil sa hindi raw dapat na pagbasihan yung 24 senators. Pwedeng 22, ngayon magiging 21 na lang. At kung nyo matatandaan, ganyan din ito pong siya yung Congressman Prosecutor na si Joel Chua. Binabanggit niya, depende raw kung sino ang present sa impeachment trial, doon daw ibabase yung botohan kung ilan, two-thirds ng mga present. Ganun na talagang gustong pababain para mas madaling makuha ang conviction at mahatulan. Ito pong si BP Sara. Kasi ang aking pananaw rito, observation, gusto nila hanggang sa mula 16 votes na threshold, gusto nilang maibaba hanggang 13. Kasi 13 na ang mayorya ngayon din So, sigurado mapapakonvict ko nila si BP Sara. So, yun po ang aking pananaw rito. Ito, pakinggan natin yung naunang pahayag. Sariwain natin. Itong naunang pahayag ni Congressman Joel Chua. Okay, nyo matatandaan sa isang forum, binabanggit niya na hindi 16 ang pwedeng basihan. Ang sabi niya, hindi lang 22 ang sabi niya ay kung sino ang present sa impeachment trial, yun ang pagbabasihan. Grabe ho, talagang gustong ibaba at, di ba, yung threshold na maging, kung hindi 13, 12. Ito, pakinggan natin itong si Congressman Joel Chua na yung unang kanilang naratibo ay mas mababa pa ho sa 16 votes ang kinakailangan para makonvict ito pong si VP Sara. Panoorin po natin. Ito pong si Congressman Joel Chua. Dahil ako po personally, naniniwala po ako, dapat po kung sino lamang po yung nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Kasi unang-una po, paano ka boboto kung hindi ka naman unang-una nag-participate dito sa impeachment trial? So paano, parang isang huwes, paano po siya mag-render ng kanyang verdict, whether guilty or not, kung hindi naman niya nakita yung mga sinabi ng mga testigo. Pangalawa, hindi po natin pwedeng iparehas yung impeachment trial sa ordinaryong legislative na ginagawa po ng mga senador. Kasi po, maliwanag po, dito po sa impeachment, ito po ay parang this is akin to court hearing. So, pag sinabi po natin akin, ibig sabihin, pwede po natin itong maikumpara sa mga court hearing kung saan po ang huwes tinitignan po yung demeanor ng testigo. Kung ito po ay nagsasabi ng totoo, kung ito po ay nagsisinungaling.
parte po ng kanilang pag-render ng kanilang judgment base po sa mannerism, sa conduct ng testigo na inuupo po sa witness stand. Kaya nga po, pagdating po sa appellate court, ang nagiging issue, kadalasan na po dyan, ang issue na po dyan, issue ng law, batas po. At hindi na po pinakikialaman ng mga appellate court yung issue sa fact. Kasi po, ang sabi po ng mga korte, ng Korte Suprema, hindi po nila pakikialaman ng issue pagdating po sa fact kasi ang best na makaka-ascertain ng mga testigo ay yung korte na nagdinig ng kaso. So, ganun din po dito. Paano po sila boboto kung hindi naman po nila nakita yung testigo, hindi po nila na-assess yung demeanor, hindi po nila nakita at na-assess kung ano yung, kung ito po ay nagsisinungaling o hindi. Sa papaanong paraan po at kanino pwedeng i-raise ang issue na ito, Kong? Well, at the end of the day, sa aking palagay, sa Korte Suprema pa rin to. Pero, siguro, tingnan natin kung po pwedeng i-apply yung quorum. Kasi, kung yun ang magiging decision nila, yung sa quorum, at ito, may mga decided cases na dito, sa tingin ko, wala rin naman masama na dapat ito rin ang i-apply pagdating po dito. Kasi paano po yun? Ang basis po ng quorum ay, let's say, sa 22. Di ba? Hindi po sa 24. So, alangan naman yung pagdidesisyon doon po sa walang quorum. Okay, so yan po ang pahayag ni Congressman Joel Chua at na kung saan ay yun na binabanggit niya. So yun po yung naratibo noon, kaya lang ngayon binasag ho ni Senator Chis Escudero yung kanilang naunang naratibo na pwedeng mas mababa sa 16 votes. Wala na. Todas na, mga kababayan. At mukhang mahihirapan na po sila. Pero kung gusto nila, umakyat po sila sa Supreme Court. Yun ho. At bukod ho dyan, mga kababayan, at ito, pagtunan din natin ng pansin, itong ikalawang araw ng impeachment trial. At yun ho, pero yung una, itong si Luis Troy, ginigit na raw, sila raw ang panalo sa day 1 ng impeachment trial. Unang-unang motion ho ni Luis Troy, denied. No, gusto ipa-arraign itong si VP Sara, mga kababayan. So, well, dito ho, yung sa sipot naman, yung unang testigo ng prosecution, ito hong taga-NBI, kasi parang scripted ho may sasabihin, tapos dapat hindi pinapayagan na balikan niya yung kanyang mga notes kasi ibig sabihin, baka yun ang script. Ito ang tanong ko yung sagot mo, basahin mo, para sigurado hindi magkakamali. Hindi po ba? Kaya naman, nagkaroon po ng mainit na palitan ng mga pahayag dito po sa day 2 ng impeachment trial matapos po na questionin ng Defense Counsel na si Attorney Carlo Narbasa yung isang testigo habang tinatalakay ang dokumentong may printed na kopya ng pahayag ng AFP. At sa pagtatanong, sinabi ni Narbasa na meron daw silang kopya ng dokumento, pero mukhang nagkakaiba mga kababayan So, kaya nga ang sabi, ito yung ligutan Ang galing din magdrama mga kababayan, di ba? Umpisa pa lang sa opening statement, yung si Defensor. Congressman Defensor, na kung ano-ano pa mga drama na bago i-introduce yung yung testigo at yung private prosecutor. So, yun ho, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo at bukod ho dyan, dito ay meron hong ang pinagbatayan dito, yung photocopy, hindi kasi original yung ang dokumento or certified true copy. At yan po yung tinutulan ng ng depensa. Ito hong introduction ng yung mga dokumento na dala po ng taga-NBI. Pero sabi ho, yung photocopy now is considered unoriginal. So bagamat hindi pa naglabas ng ruling diyan yung impeachment court, pero
pinatuloy na lang muna, no? At para magdire-diretso ho itong pagdinig. Pero talagang lumilitaw ho mga kababayan na, di ba? Para talagang scripted. Dapat ho sa pagtitistigo, kasi ngayon lang ako nakapanood ng ganyan. Pag magtitistigo, dapat walang script. Kasi kung talagang totoo yung mga sinasabi mo, hindi ka maaaring magkamali. Kahit na pagbalik-balik ka rin ng mga tanong, di ba? Ganun ho, mga kababayan. So, or, pwedeng basahin siguro yung tungkol sa kanya. Depende sa kanyang kung meron siyang sinumpaang salaysay o affidavit, o pwede ho doon, mga kababayan. Pero kapag nagtatanungan ng ganon, ay mas maganda sana wala hong binabasa, di ba? Kung ano ang tanong, yun ang kanyang sasagutin, di ba? Doon nyo makikita na talagang credible at kapanipaniwala ang isang testigo, mga kababayan. Well, pero darating naman ang punto na pwede namang i-cross-examine ho yan ng defense panel at itanong at maring, di ba, kung ano-ano mga pwede itanong, hulihin, itong kung nagsisinungaling, itong testigo ho na taga-NBI. Pero ang binabagit ko naman ho, mga kababayan, alam nyo, parang nasayang yung oras sa panahon natin na buong Martes. Bakit ho? Kasi ay alam nyo ho, ito pwede namang patutuhanan na lang ho ng NBI o yung sa kanilang sinasabing forensics or eksperto na dito sa video na patunayan na ito. Totoo yan at itong kopya na ito tapos isubmit na. Para wala nang kung ano mga kwento kung ano man na pwede naman basta patutuhanan na yan talagang galing yan sa lihitin mo yung video na audio o yung mga dokumento isubmit na. Kaya lang hindi po nila magawa yan. Bakit ho? Kinakailangan ng drama. Dapat ho talagang ipaharap yung testigo, itatanungin, tapos unti-unti yung talagang yung kanilang mga delivery ng mga pagsasalita, di ba? Para, sabagay, ganun ho talaga, hindi pa pwedeng basta isubmit Kasi kinakailangan may drama. Hindi po ba? At dito po gusto nilang makumbinsi po ang publiko na para unti-unting wawasakin nila yung imahe ni VP Sara Duterte. Yun lang naman aking pananaw na gano'n. Kaya kumisa may mga simple ho na testimonya, pwede namang isumiti na lang yung testimonya ng isang testigo, parang hindi pa, ginagawa, nagkakaroon pa ng drama. Kayo po, ano masasabi niyo ho rito? Dito po sa pangyayari, diyan po sa impeachment court, na kung saan, eto na ho, tapos na, winakasan na po ni Senator Chis Escudero yung naratibo ho ng mayorya at ng mga kaalyado ng administrasyon na pwedeng ibaba sa 16 votes yung pinaka-threshold, yung batayan para bumoto na makukonvict ko ito hong si VP Sara sa kanyang kaso sa impeachment. Magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe at paki-like at i-share. Ganyan din po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar at yung Eli Saludar. So, paki-like nyo rin po at subscribe po kayo. So, yan lang po mga kababayan at maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.